Ayan. So, good morning po sa ating lahat. So, in behalf of Pastor John Vincent Abio, so for today, ako po unang mag-preach dahil siya po ay nasa main church at meron pong pinapagawang word sa buhay niya. Ayan. So, praise God! So, yung mga nasa labas po, pumasok na po tayo dito sa loob. Hallelujah! Maupo na po tayo sa ating mga upuan and please, wala po magkukwentuhan ha. Lahat makikinig. Amen po ba? Walang magpapadistract. Okay? At syempre, control po natin yung mga bata sa likod. Huwag pong makulit, huwag maingay. Hanggat maaaring makinig. Okay? Ayan. So, praise God. So, before we proceed to our topic, sige, yung muna natin ang ating mga ulo, pikit ang ating mga mata. Manalangin po tayo. Ama namin banal, dakilang Diyos ng taas-tasan sa lahat. We thank you so much, Jesus, for everything you have done and for your word, for your message in our life. Lord, tunay nga na nagpapahayag ka ng mensahe mo tuwing linggo, Panginoon, para sa pagtitibay namin at ikalalanin namin sa iyong harapan. And Lord, right now, ay naniniwala akong ikububli mo ako sa iyong likuran, sa iyong presensya, at ikaw ang makikita, ikaw ang maririnig, at ikaw ang magpapahayag ng mensahe sa buhay mo. Panginoon, we are praying sa lahat ng mga pastor sa oras na ito na nag-preach ng gospel mo. We are praying, Lord, to increase the fire, revelation, and word na patuloy na tatatak sa puso at isip ng mga tao. And right now, Lord, give me boldness, and I ask for the power of your Spirit alone to work in this place, Panginoon. Hindi ang sarili kong galing, talino, kundi sa pamamagitan lamang ng iyong kapangyarihan ng Espiritu Santo. We ask for revelations that will transform our lives, O God. And right now, we declare open heaven. And we declare, Lord, for peace. Whatever the works of the enemy's destruction, ay hindi magtatagumpay sa pangalan mo, Jesus. Thank you so much, Lord, for this day. We give you all the glory, the honor, and praise. In the name of Jesus Christ, Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Okay. So, buksan po natin ang ating Bible. Mula sa Marcos chapter 16, verse 14. Sige po, basahin po natin. Pagkatapos, nagpakita si Jesus sa isang alagad habang kumakain ang mga ito. Sila ay pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Okay, kung may mga Bible kayo, please open your Bible. At the same time, please take notes sa bawat mga leaders. Yan, praise God. So, sige po, open natin yung topic title natin. Ayan. Why does God rebuke us? From the word rebuke, sino dito yung super familiar? Taas ang kamay. Amen. Taas ang kamay. Diba? Ay, hindi pa familiar yung iba. Ano ba yung rebuke? Diba? Pag sinabi natin yung rebuke, alam ko yung iba sa inyo dito, familiar na. Diba? Lord, I rebuke the enemies in the name of Jesus. But aside from that, ano nga ba yung rebuke na kalooban ng Diyos? Tulad ng binasa natin sa Marcos, kung babalikan natin, pagkatapos magpakita na Jesus sa labing isang alagad. Ito yung tayo na last. Diba? Last na nagpakita siya sa mga alagad niya, sa mga apostol niya, bago siya bumalik sa kanang trono ng Diyos. Sabi dito, habang kumakain ng mga ito, sila ay pinagalitan. Niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya ay muling mabuhay. So from the word pinagalitan, diba? Yan yung pamilya natin. Pag na-review ka ng leader mo, na-review ka ng pastor, ibig sabihin may bagay na hindi tayo mabuting ginagawa. Diba? Kung sa parents natin, sa family natin, reviewing, simula pa ng bata ka, is familiar na. Hindi ka lang familiar sa word na to. Pero yun yung nakasanayan mo ng bata ka na kapag mayroon tayong nagawang mali, di ba, napapagalitan tayo, napagsasabihan po tayo. So dito sa verse na to, itong passage na to is about Christ's final appearance to His disciple. From the word rebuke, dito may kita natin, di ba, sa verse na yan, tatlong bagay. The person doing the rebuke, which is Jesus Christ, who had just defeated death. And pangalawa, the people being rebuked. Yung mga taong pinagalitan niya. So the apostle, yun po, na which is, di ba, halos 3 years niya nakasama, pero pinapagalitan niya kami. Diba? So, ano po yung pangatlo? The reason for the rebuke. Ibig sabihin, why does God rebuke us? So una sa lahat, di ba, may taong gagamitin ng Lord para
magtaong-tao ulit ang word para pagsabihan tayo, di ba? So, in these days, ang ginagamit ng word to rebuke us ay mga brothers and sisters in Christ, pastors, leaders po natin, even kahit parents natin, di ba? So, God is using people to correct us para mawasto po tayo. So, syempre, kung may nagre-rebuke, may nagre-rebuke. At maaaring isa na po tayo doon, di ba? So, sino dito naranasang ma-rebuke? Amen. Ay, grabe. Praise God. Kasi alam niyo ba na may magandang dulot ang pag-rebuke sa buhay po natin? Ayan. And then, syempre, may reason bakit tayo nag-rebuke. So, there is a reason. So, dito, ang reason dito, they have refused to believe. Tumanggi silang maniwala sa mga testimony na pinakita na sa atin ng word. May mga tao na pinakitaan ng word, pero nung tayo na nag-testify, yung mga unang nakakita kay Jesus, hindi sila naniwala. Di ba? So, ibig sabihin, they refuse to believe. Ganyan din tayo. Kapag tinatanggihan natin paniwalaan yung gusto ng Lord na ipaunawa sa atin, that God is rebuking us. So, tandaan mo natin na may gagamitin ng Lord to rebuke us, at syempre, maaaring tayo yung tao na rebuke, at the same time, there is a reason. Kaya pag pinagalitan ka, pag pinagsabihan ka, huwag ka magtanim ng samaan ng laro. Amen. Kasi hindi niyo ba alam, why does God rebukes us? Kasi tinitingnan din ng Diyos kung how would you respond to that rebuke. Diba? Doon makikita ko anong klase kang anak. Diba? The way kang pagsabihan, the way kang iwasto, the way kang i-rebuke ng Lord, doon makikita, the way you respond, doon makikita ko anong klase anak po. Amen. Diba? Kung ikaw ba ay anak na suwain, palasagot. Yung malaban, o ikaw yung klase ng anak mo, mapagpakumbaba, maunawan ka. Diba? Ayan. So, yun yung tatlong bagay. Now, yan. So, from the Old Testament to the New Testament, kung mababasa nyo, ang Lord nagre-rebuke na nung una pa lang ang tingin. Pero ano nga ba yung pagkakaiba ng pag-rebuke ng Lord o pagmawasto ng Lord sa lumang tipan sa bagong tipan? Okay, so yan natin yung pasayos natin. So yung pagmawasto ng Lord sa lumang tipan, which is the covenant of law, yun pa yung dati. Ang pagmawasto sa lumang tipan ay pangunahing dinadaan sa kautusan, kahatulan, judgment. O pag sumuhay ka sa utos, may hatol. Makita natin na grabe naman yung Lord. Diba? Sobrang strict ng word sa Old Testament. At the same time, physical consequences. Kung magbabasa niyo, sino dito nagbasa ng buong Old Testament? Ay, praise God. Diba? So makikita niyo kung paano ang Lord magbasto. Tama po ba? Isang sakit. Grabe naman. Parang, di ba, yung time na yun, walang parang pagsabing parusa agad. Walang ano, di ba? Nung time na yun, makikita natin sobrang strict ng Lord. Pag ginawa mo to, automatic consequences. Walang pero-pero. Diba? Walang mild-mild. Kundi kung anong parusa sa bagay na ginawa kong paparusahan ka. Kaya nakita natin parusang kamatayan, babatuhin ka. So, ganun yung klase ng pag-rebuke ng Old Testament. Kasi namumuhay pa sa covenant law na tinatawag. Namumuhay pa sa kautusan. Kaya yung response from that rebuke is paglabas na pagsunod. Which is tinatawag natin obedience to God. Kaya kung ayaw mo ma-rebuke ka, sumunod ka sa kautusan. Diba? Kung ayaw mo maparusahan ka, sundin mo yung kautusan ng Diyos. So, ang impact no ng rebuke is panlabas na pagsunod. So, what about the New Testament? So, yung pagwawasto po sa bagong tipan, which is, ito na yun, the New Testament, which is the covenant of grace na tinatawag. So, ang pagwawasto sa bagong tipan ay nakatuon sa grace or grasya na tinatawag at puso. Kaya makikita natin ibang-iba kung paano mag-review ang word sa Old Testament at sa New Testament. Pero nagbago ba yung reason ng word? Hindi. So ngayon malaman natin. Yan. Pero sa New Testament, grace and heart ang tinitingnan ng word. So ginagampanan ng Espiritu Santo sa ilalim ng bagong tipan ni Kristo yung pag-review po sa atin. So ibig sabihin, nandun na nakabase sa conviction of the Holy Spirit. Diba? Nandun na sa Word of God, nakabase na tayo sa Word of God. Paano ba i-review ng tao? Siyempre may basis. Hindi naman pwedeng pagalitan mo yan, di ba? Bakit mo minawas ko yung tao? Kasi may basis. So yung Old Testament, ang basis nila is the covenant law. Pero ang basis ng pag-review in the New Testament is the covenant of grace. Di ba? So syempre, the conviction of the Holy Spirit, the Word of God, doon tayo nakabase eh. Kailangan na tayo minawas to kasi kung ano yung masisulat na tama, yun yung dapat ay pamuhay po natin. Okay? So, ano yung response from that rebuke in the New Testament? Panloob na pagsubok. Pag nire-rebuke tayo, ang response mo naman, panloob na pagsubok. Yeah. Kasi bakit? Tinanggap mo ang Holy Spirit sa labas, sa loob. Sa loob siya, diba? Nasa buhay siya, tama ba? So, the
conviction. Di ba? Alam mo na, kapag nagbabasa ka ng Bible, alam mo yung tama sa mali, mabuti sa masama, yung wasto at hindi wasto. So from that word of truth, di ba? Sasamahan ng power of the Holy Spirit para magkaroon ng conviction sa buhay mo. Kaya personally, kahit minsan hindi ka i-rebuke ng tao, nire-rebuke ka ng Espiritu sa loob. Kasi at doon nagkukasyon ng pagsunod sa Panginoon, di ba? Pagbabago. Hindi tayo natin paloob na pagsuko. Di ba? Kaya nga, may times, sa sobrang rebuke sa'yo, sobrang manhid mo din. Di ba? Paulit-ulit kami nagsasabihan sa bagay na yan, pero hindi ka nakikinig, hindi ka tumitino. Tapos nung tayo, wala ka na narinig na rebuke kay pastor, sa leader mo, sa tao. Nagugulat na lang kami na malapit ka. Bro, sis, hindi ka talaga kaya. Kaya kita din conviction ako. Diba? Ganun eh, nilirebuke talaga ako ng Lord na puro na lang ako trabaho, puro na lang ako pag-aaral, puro na lang ako sarili, puro na lang ako pera. Diba? Mayroong personal conviction within you. Yun yung tinatawag natin na rebuke ng Lord. Diba po? So yan. So, yan. Both of these warns us from consequences. So parehas yun, all the New Testament ay merong consequences. Tama? Nire-rebuke sila ng Lord kasi nga ayaw ng Lord na mapahamak po tayo. Ayaw ng Lord na tumanggap tayo ng consequences na mga maling ginagawa po natin. Okay, kaya God is reviewing us. So ibig sabihin, ang review is an act of love ng Lord sa buhay natin. Tingin mo, mahal ka ng magulang mo, hindi ka winawas mo. Tingin mo, mahal ka ng magulang mo, hindi ka pinapagalitan. Dati nung bata pa ako, hindi ko naiintindihan ng magulang ko. Puro na lang galit. Pagpasaway ako, puro na lang galit. Nung bata ako, hindi ko naiintindihan yung mga payo nila sa akin, yung mga tinuturo nila sa akin. Pero habang lumalaki ako, doon ko naiintindihan na, okay. Gets ko na si mama, si papa. Kaya pala ako pinagsasabihan nung bata pa ako kasi para din sa akin na nagparindi ako mapahama. So the same with spiritual parents, di ba? Pinagkalooban sila ng Lord na makita kung ano yung bagay na ikapapahamak natin. Kasi pwede itong mag-akay ng bulag. Di ba hindi? So kaya nga binuksan ng Lord ang mata ng mga pastor natin, ng mga leader natin, at sila gagamitin para i-guide po tayo. Para i-bosto tayo, diba? I-correct po tayo. Okay? Kaya part sa Christian life at sa church, ang tinatawag natin na rebuking. Kaya kung takot ka at ayaw mo umaten, kasi puro na ng rebuke, mali ang mindset po natin. Dapat natin maunawaan ano ba talaga yung rebuke. Ito po ay kalooban ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano. Ayan. So, ang kanyang layunin sa pagwawasto ay laging pag-ibig, katarungan, at pagpapanumbalik sa relasyon natin sa Kanya. That's the purpose. Why does God rebuke us? Kasi nga, gusto niyang makapanumbalik ka sa Kanya. Yung palihis ka na, pero gusto ng Lord na hindi ka palihis. Kaya habang makaya pa, nila na, diba? Yung sinasabi na, hanggang nandiyan ka pa, nire-rebuke ka. Minawas ka ba? Kaya huwag kang magalit, huwag kang magtampo. Actually, dati nung nare-review ako ng pastor, the way I respond, niisip ko muna bakit ako na-review. Tapos doon ko ma-realize ko, mali ako. Okay, gets ko. Hindi ako lumalaban, hindi ako sumasagot-sagot. At hindi ako nag-walk out pag nare-review ako ng pastor. At yun na nga, kahit sa church, isa po ako sa mga tumanggap ng mga suwabe na review. Diba? Na hindi alam ng ibang leaders. Yan. Mga masasakit na salita, mga rento. Pero sa lahat ng review na yun, hindi ko question, Lord, bakit sobra naman? Bakit gano'n naman, Lord, magsalita? Bakit, Lord, ganito ganyan? Hindi ko question ng Lord, hindi ako nag-rason. Lahat ng iyong pinanggap ko in spirit. Na kapag tinutuwid ka, winawas ka, tinitingnan ko yung sarili ko, tulad ng pagtingin ng Lord, how do I respond? Pag tinuwid ako, pag winusto ko, paano ako mag-respond? Magsusungit? Mag-isnop? Hindi mamamansin? Ganun ba? Imagine mo naman. Minsan, di ba, nandun sa point na parang, na alam mo ba na masakit sa part ng pastor at leader mag-review? Kung pupiliin ng nila na, Lord ba, pwede ba hindi ko pagalitan to? Kasi ayaw nilang masaktan yung tao. Pero sabi ng Lord, sabihin mo yan. Pagsabihan mo yan. Kung ayaw mo makakarap siya, pagsabihan mo yan. Di ba? So, totoo. Kaya, part sa church na mga gawaan natin, review. Di ba? Yung review na yan ay kalooban ng Diyos. Kaya huwag naman tayong mag-demand na parang gusto mo pag dinidisciple ka, walang review, tsaka ka magkukomment mag-cell group kapag hindi ka na nireview ng leader mo. Pwede ba yun? Mag-demand, Lord, ayaw ko kasi pinapagalitan ako. Ayaw ko kasi pinagsasabihan ako.
Lord, matanda na kasi ako, alam ko na yung tama sa mali. Gets ko na, bakit kailangan sabihin pa sa akin? Diba? How do I respond? Tingnan na natin kung si Jesus yung harap mo. Diba? Gagalan ka sa harap natin. So, tandaan pa natin, every man of God and every leaders na ginagamit ng Lord had the power or authority to rebuke us. At yung bagay na yun, na ginagawa po sa atin, lahat ng yun ay guided din po ng Holy Spirit. May mga times siguro, kailangan din natin maging, ayun nga, sensitive, mga leaders, the way you rebuke, okay? So dapat biblical pa rin, hindi yung puro galit-galit na lang. Hindi puro yung masasakit na salita, no? Be guided by the Holy Spirit, the way mong i-correct ng tao. Kasi instead na matulungan mo sila, nasugatan mo kasi na lang. Kaya napakahalaga na ako pa gusto ko minsan i-rebuke yung tao kasi nga, mali ka Lord. Nababad trip ako Lord, bakit ganito? Ang tigas-tigas nila. Pero nabibigay ako sa Lord, turuan mo ko, paano ko i-rebuke yung tao nito. Yung instead mo padala ko sa emotions, maya-maya habang nag-meditate ako, nasabi ng Lord, okay, ganito yung so, mahinahon. Pwede naman pala yung mahinahon kasi tandaan pa natin ha, ang goal natin dito, pag tinutuwid, binawas na natin ang tao, ay mapalapit lalo sila sa Lord. Diba? Lahat sila ay mag-serve. Yung purpose natin, bakit natin sila kinukolect? To encourage them kung mas lalo pa sila lumapit at mag-serve sa Lord. Kaya dapat, pinag-review tayo na uunawaan din nila bakit natin sila tinutuwid. Hindi yung after natin mag-review, hindi mo napapansinin. Kaya yung tao na hihiyaan ng magpakita, yung tao na hihiyaan ng mata ng cellphone, yung tao ayaw na. Yung parang ayaw nilang tumingin sa tao pero hindi nila maiwasan. Diba? Kaya napakahalaga na nasa tama din yung pag-review po natin. Because kung makikita na natin, yes, grabe si Jesus magsalita. Pero after magsalita si Jesus, may word of God yun. Diba? Pag sabi niya sa hangal, ito naman, pero pag sinapag-review ka ng earthquake sitwasyon na yun, parang nalambot yung puso mo, hindi titigas eh. Kaya pag nireview tayo ng Lord, kung tayo sa situation na yun, nalambot yung puso natin, hindi titigas. Kasi hindi natin madadala ang tao sa galit-galit. Ang pangit naman na sumusunod sila dahil sa takot. Takot sa tao, hindi takot sa Diyos. Kaya yung natin makasunod ang tao na nakuha mo yung loob nila. At the same time, susunod sila nang doon yung naging courage, diba? Kaya ang tama po, biblical na pag-correct mo. Okay? Ayan. So, kaya natatandaan natin ha. Naiintindihan niyo ba? Bakit tayo nare-review ng Lord? Panimula pa yan. Naiintindihan po natin? Amen. Yung pinaka-purpose, bakit tayo nare-review? Because of love. Yun yung pinag-ugutan niya dahil sa katanungan. At the same time, pagpapanabalik sa relasyon sa Kanya. Okay? Yan yung bagay na yan. So now, let's proceed to part 12. Ayan. Why does God rebuke us? Faithless. Mababasa natin sa Marcos 16 verse 14. Sabi dyan, pagkatapos nagpakita si Jesus sa labas ng alagad habang kumakain ang mga ito, sila ay pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa Kanya. Yan yung una. Bakit kaya nagalit si Jesus? Hindi naman yan si Jesus galit-galit lang. May purpose bakit siya nagalit. Una, ayaw na ayaw ni Jesus na tayo ay faithless. Ayaw na ayaw ng Lord yun. Kasi tingnan mo, kapag wala kang pananampalataya, ano resulta nun? Mapapahamak ka. Kasi everything you earn na hindi dahil sa pananampalataya ay kasalanan. Tama ba? Nagbabasa na tayo ng Bible? Yeah. Diba? Ayan. So yan. Sabi niya, yan. Hindi dahil sa hindi nila pananalig. Okay? So their lack of faith was a failure to remember and failure to apply everything Jesus had taught them. Bakit kaya nagalit si Jesus? Yun lang yung last time na magpapakita siya sa mga handler niya. Pero bakit siya nagalit? Kasi sa loob pa naman ng ilang years makasama niyo yung mga to, lahat na tinuro mo, lahat na sinabi mo, pero they fail to apply. Diba? They fail to remember at that moment na kailangan nilang manampalataya. Ako many times, yun yung nalalatasan ko, kaya ako nare-review ko yung pastor. Diba? Kasi parang akong ignorante. Parang ang lutang. Parang wala ka sa sarili. Kalimutan mo na naman. I fail to remember. I fail to apply. Tinuro na sa'yo, pero yun na nga, sabi nga, diba? Ang tunay na matalino nakikinig sa isang salita lang. So, ibig sabihin, God is rebuking us every time na nag-fail tayo na maalala at ma-apply
tinuro sa atin ni Jesus. Kaya, okay po, sa susunod na i-review tayo, tingnan mo muna. Nireview ako dahil ba faithless ako? So after that, na nireview tayo, syempre, repent. Diba, Lord, sorry, mali ko. Admit, hindi nakakababaw ng pagkatao ang pag-surrender. Okay? So yan, kailangan natin i-admit sa sarili natin. So yan. So it wasn't ignorance, it was a willful refusal to trust. Yung kahit alam mo na yung tama, alam mo na yung word of God, alam mo na yung sinabi ng Lord, but you refuse to follow. Diba? Ganun din po sa atin. Nagbigay ng instruction sa worship team, nagbigay ng instruction sa usher team, nagbigay ng instruction sa media team, nagbigay ng instruction si pastor sa mga leaders, but we refuse to apply. Kaya ang nangyayari, nire-review tayo. Kasi pag hindi tayo nire-review, anong nangyayari? Magiging character po natin yung bagay na yun. Masasanay tayo na lagi kang pinapaalalahanan. Masasanay tayo na wala tayong initiative. Tama po ba? Kasi as a disciple of Christ, alam niyo ba, ang pagiging disciple ni Cristo is standard. Di ba standard, hindi pa natin naaabot yun. So it means, sa process pa tayo, kailangan pa natin mag-train. Kailangan pa natin mag-disciple lalo. Kasi ang standard, syempre, kung titignan mo naman yung leadership, from the word leadership, di ba po? Dapat nandun tayo standard, responsible ka. Di ba po? Talagang hindi ka makakalimutin. You always remember. You don't fail to apply. Ganun talaga pag leader. Kahit sa mundo, yung mga businessman na yan, grabe nila ka-standard. Kaya makita natin dito sa harapan ng Lord, God is correcting us every time nakakalimutan natin yung word of God. Diba? God is reviewing us para ipaalala sa atin yung bagay na yun. Hindi para pagalitan tayo, kundi para maalala natin na pinagsabihan na tayo, binigyan na tayo ng paraan, pero hindi tayo sumusunod. Okay? Ayan. When we doubt God promises provision or power, we are essentially calling Him a liar and capable. Yun yung nangyayari. Ano yung nagiging impact? Kapag binigay na ng Lord ang Word of God, binigay na yung message na yung instruction niya, pero hindi natin nagagawang i-apply. Diba? Ano yung nagiging impact nun? Lumalabas na parang incapable yung Diyos mo sa buhay mo. Diba po? So yan. Nagkakaroon tayo ng, yun nga, yung faithless, yung tinatawag natin faithlessness, di ba po? Sa heart natin. Kaya napakahalaga na itong bagay na to, ma-identify mo right now na Lord, kung ganito ako, forgive me. Surrender mo talaga sa Lord yan. So yan, yung mga pagiging lutang natin, mga kalimutin natin, simple instruction matters in the Lord, pero hindi natin gagawin niya apply. Yun na nga, simple instruction. Pero karamihan, dito bumabagsak. Di ba po? Kasi yung, as I observe, doon ko nakita na grabe, simple lang yung instruction. Mag-fasting tayo every Tuesday. Pero mas magaling tayo sa sarili natin. Kaya simple instruction. Titignan ng Lord, yung simple instruction, binitawan ng manon ka. Nakikinig ka ba? Ginagawa mo ba? Diba? Oo, sabi natin, Pastor, nag-fasting din ako this week. Pero ang instruction din ba? Tuesday. Maliit na bagay, yes. Simple lang naman, pwede naman pas ng ibang araw. Pero tinitingnan ng Lord kung sa maliit na bagay marunong ka bang sumunod. Sa maliit na bagay, marunong ba tayong sumunod? Diba? So yan. Yeah. At the same time, yung failure to apply the word, lagi yung mindset mo, hindi kasi kaya. Hindi kasi kaya. Kuya, di ba? Hindi kasi kaya. Kaya nga, isa sa natutunan ko sa Lord, na every time na may inaalok ang Lord sa akin na papagawin, talagang dapat always yes to God. Na nag-start ako sa church, hanggang sa dumating yung time, glory to God, kasi nga, yun nga, yung moment na nag-start ako sa church, ang dami yung pinagkatiwalang ministries, pero lahat ng yun, alam ng Lord, na hindi yun dahil sa sarili mong galing, hindi yun dahil sa sarili mong na-earn, yung ganung bagay, pero lahat ng yun kasi nag-yes ka kahit feeling mo hindi ka magaling. Alam mo, start na tinanong ni Pastor, willing ka ba maging part ng worship team? Willing ka ba maging part ng media? Willing ka ba maging part ng training team? Willing ka ba maging part ng mga bagay na ito? Willing ka ba na at this moment, dahil walang leaders sa lalaki sa church, ikaw ang maganda ng mga lalaki? Willing ka ba gawin ito? Willing ka ba? Pero lahat ng yan, sabi ko, Lord, yes. Kasi kung hindi ako mindset ko, yung parang natatakaya kay Abraham, pag nag-yes ka sa Lord, pagpapalain ka niya. Pero pag humindi ka sa alok ng Diyos sa buhay mo, ang kapalit ng sumpa, ayoko masumpa.
Ayokong matanggap yung consequences na tanggihan ko yung alok ng Diyos na biyaya sa buhay ko. Kaya always yes. Hindi ko tinignan yung sarili ko na, Lord, hindi ko kaya. Lord, first time ko to. Lord, wala akong experience. Kasi pwede kong sabihin yun eh. Pastor, hindi naman ako magaling. Pastor, wala akong ano dyan, pero lahat kasi, ang mindset mo, you are willing to learn, willing to follow. Kaya ang gumagana sa lahat ng ginagawa pananampalataya. Hindi ka nakaasa sa sarili mong galing. Kasi ano mo naman sa sarili mo, wala, Lord, wala akong experience. Pero because you are willing, di ba, always yes to God, yung pananampalataya mo, lumalago ng lumalago. Tapos nakikita mo paano kumilos ang word na nag-respond ka. Kaya napakahalaga, do not refuse God. Kasi yung pag-refuse natin sa word, it's signs, di ba? Na wala kang tiwala sa Diyos. God is capable. Pero it takes faith para makita mo yung pagkilos ng kamay ng Diyos sa buhay. It takes faith ba? Para magkaroon tayo ng bunga. It takes faith para tumama yung tao sa network natin. It takes faith to lead people. It takes faith to rebuke people. Kasi kung wala kang pananampalataya, may isip mo, Lord, mawawala ito sila para nag-rebuke ako. Pero dahil yung pananampalataya ng Lord, sinabi mo mas lalong nalalang ng relasyon ito sa iyo. Diba? Kaya sa lahat ng bagay, hindi mo ba nakikita ng Lord nagbabantay ka? Tinitingnan niya na bawat kilos mo ba may pananampalataya? Bawat kilos mo ba may pananampalataya? Doon tinitingnan ng Lord yun. At the same time, pag nakita ng Lord ng gabi ang ako, gabi ang faith, mas lalo kanyang pinagpapala. Diba? Ayan. Napakahalaga po na sa lahat ng area ng buhay natin, dito sa church, sa harapan ng Lord, sa pagsiserve natin, dapat ikaw ay willing to learn. At ang tao willing to learn, willing magpakorek. Ang tao willing to learn, willing makinig. Willing sumunod. Okay po? That's the disciple of Christ. Kaya lahat sa atin po, dapat nandun yung willingness. Ganyan naman, sabi nga, paano mo nakaya, te? Natanggapin yung review. Paano mo natagalan, te, yung review? Willing ka lang. Di ba? Submit. As long as naiintindihan mo na Diyos ang nagkukorek sa'yo, as long as ini-scan mo yung sarili mo, saan ba ako nagkulang? Saan ba ako nagkamali? Di ba? Before ka mag-respond na, parang wala saan ba itong pag-correct sa akin ah. Before mo sabihin yung tingnan mo na, bakit nga ba kinarek? Why does God rebuke you? Di ba? Maybe because you are faithless. And after that, no more discussion. Mag-pray ka sa Lord. Lord, forgive me. Kung ako magpuhay ko lang sa pananampalataya, bigyan mo ako ng pananampalataya. Na magagawa kong tanggapin lahat ng correction mo at magbago yung buhay mo. Alam niyo ba dahil sa review, sa church, doon po ako tumapa. Doon ako nag-mature. Na kung una akong, maaaring kayo na sa posisyon ko, hindi nyo maintindihan. Bakit grabe naman mag-correct? Di ba po? Pero alam niyo, yun lang, nung time na habang kinokorek, as talaga, dumating yung point, sunod-sunod yun mo. Lagi ako narinig yun, may pastor sa meeting. Laging topic, ikaw. Lagi kang pinapagalitan. Bunga mo. Lahat. Lahat inaano talaga. Pero pili ko sabihin, grabe mas pastor, lahat ko pakialaman. Lahat na lang, gagalawin. Lahat na lang aalamin. Di ba? Pero lahat ng yun, inalam ko na maging open book ako. Sige po, Lord. Correct me. Inorek ako sa lahat. Di ba? Hindi ka ng bata. Huwag kang umasa sa magulang mo hanggang nag-i-start ka na sa church. Dapat matuto ka na. Di ba? Matuto ka na mag-earn. Matuto ka na mag-grow sa bagay na yun, huwag ka na masa sa parents mo kahit kabataan ka. Diba po? Sa school mo, lahat na yan. Parang lahat mo pagalitan, pati sa school mo, sa school mo na, sa work mo na, pag nasusobrahan ka na, pagsasabihan ka na naman. Diba? So, bakit lagi nakabantay? Bakit lagi naka-observe sa akin? Pero part 2 yun. At lahat na yun, tinanggap ko, and then habang tumatagal, pinapaunawa sa akin ng Lord. The reason why God is revealing bakit ginagamit niya si pastor para ma-receive ko yung mga ganong klaseng words is para patapangin ako at para mag-mature. Amen. At doon ka rin titingnan ng Lord, kaya mo ba kumako ng mga bagay na yan? Diba? Nang hindi ka nagtatanim niya sa mga loob sa tao? Kaya mo bang tumanggap ng masasakit na salita tulad ng pagtanggap ko sa masasakit na sinasabi nila nung sa cross ko? Diba? Kaya ba natin na tanggapin yung lahat ng correction sa atin, tama man yan o mali ng isang tao na hindi tayo lumalaban? Na hindi tayo nag-o-oppose? Look at Jesus. Nung tayo na masasakit na sinabi sa kanya, narinig niyo ba si Jesus? Anong sabi mo? Narinig niyo ba siya? Anong sabi
Diba? Narinig ka ba si Jesus na gano'n? Nagigil siya, ano sabi nito? Diba? So, ang gusto ituro sa atin ng Lord, na every time God is rebuking you, gumana dapat ang pananampalataya mo. Hindi ang reklamo mo. Okay? So, ganun po. Ayan. So, next verse, Bilang chapter 11, verse 33. Ngunit bago pa lamang nila ito kinagat, ibinuhos na ni Yahweh ang kanyang galit sa mga Israelita at siya'y nagpadala ng isang kakilakilabot na salot. Ayan, their faithless complaining lead God to give them what they wanted, but it came with judgment. So may kita natin, dahil sa pagpupumilit nila, binigay ng Diyos kung ano yung gusto nila. Diba? Minsan ganun tayo, puro tayo complain sa Lord, at tapos nilireklamo, ang dami mo, Lord, kasi ganito, bakit kasi ganito, Lord, bakit kasi ganyan? Diba po, ang dami nating complain sa harapan ng Lord, kaya nangyari, hindi mo naiintindihan na gusto kong ipaintindi sa'yo. Dahil puro ka reklamo, puro ka complain, okay, bigay mo gusto mo. So, tataka ka, bakit hinahayaan ka na lang? Diba po? So, yung complaining na yun, nag-lead to judgment ang Lord sa buhay natin. Kaya minsan, nararanasan natin yung palo, which is totoo naman talaga yung palo ng Lord. Kasi totoo nga yung palo ng nanay at tatay mo nung bata ka. So, totoo din yung palo ng Lord, na kapag anak ka niya, itutuwid ka na, papaluin ka na. Kasi puro ka complain. Tinan mo yung mga anak na, yung mga magulang dati, nung ako din pinapalo ko ni mama. Kasi puro ako complain. Di ba? Pinapalo ko ni mama kasi puro ako complain. Pero doon ka na, kaya nga sabi pag di ka nakinig, di ka sumunod, gusto mo para sa kita, gusto mo paluin kita, ito yung matitikman mo. Di ba? Ganon. Pero, doon mo makikita na ganun din po ang disiplina sa atin ng Lord. Di ba? Kaya nakita natin, kapag mapilit ka, puro ka complaining, bibigyan ng Diyos ang gusto mo, pero asahan mo, may judgment yan. Mas malinis mo, Lord, sorry, totoo mo, masakit, di ba? Yung palo mo, Lord, yung korno mo, masakit. Yan. Yeah. Impatience, complaining, and demanding God's blessing on our own terms. Yan yung nagmamanifest yung faithlessness sa buhay mo, ano magiging impact niya because you're impatient. Because you are complaining, demanding. Walang pananampalataya. Diba? Diba? Kapag ka impatience, complaining, demanding, kasi hindi mo unang pinapagalang pananampalataya kundi puro reklamo. Kaya yung blessing dapat ng Lord sa buhay natin na gusto niya, hindi nangyayari. Ang nangyayari, sarili mong gusto. Based on your own terms, yung gusto mo mangyari. Diba? Kaya nangyayari, hindi ka nagtatrust sa timing and provision ng Lord sa buhay mo. Kasi may gusto ka masunod yung sarili mo. Okay? So, hindi po ganun. Kasi kapag iko-complain ka, ibig sabihin may pinipilit kang gusto mangyari. Opo. Pag nagko-complain tayo, ibig sabihin patient ka. Lord, ang tagal naman. Lord, di ako sanay maghintay, di ba? Nagdidemand ka pa. Lord, ganito naman, ganito. Bakit puro na lang ganyan, Lord? Hey, Lord, nagreklamo, di ba? So, makita natin, pag puro tayo complain, ibig sabihin, own terms mo ang gumagana sa'yo. Hindi ang term ng Lord. Hindi ang terminology ng Lord, hindi ang way niya, kundi way po natin. Okay? Yan. Kaya kahit ako din, ilang beses po ako na-review ni Pastor. Pero yun nga, never ko po ginusto mag-complain. Alam niyo pa sir, dumating sa point na inopeng niya yun nga, glory to God, pero inopeng niya na-amaze daw siya kasi kahit ano daw sabihin niya sa akin sa kanyang salita, hindi ako nag-walk out. Kahit dinuro-duro, sorry pastor, pero yun nga, kahit dinuro-duro niya ako na nasa, gigigil ka talaga ako sa'yo, pupunan na talaga ako sa'yo. Kasi alam niyo kung bakit gano'n? Ilang beses, simpleng bagay, paulit-ulit, parang tigas ng ulo mo. Siyempre, regular communication, hindi ka mapunta. Di ba? Hindi mo sinasagot yung tao ni Pastor. Ginagawa mo lang siyang inbox sa message mo. At the same time, hindi ka niya paparamdam. Yung pinangan-alangan pa, nandito sa point na wala talagang communication, at the same time, paulit-ulit na instruction, paulit-ulit na ganito. So, parang tigas ng ulo, parang simple lang naman, maging maaga kayo sa church. Maging maaga kayo sa practice. Diba? Simple lang, paulit-ulit. Kasi pastor yung nasabi niya, nako. Diba? Baka pag tinuro-turo ka, walk out ka. Pero lahat ba na yan? Grabe naman si pastor, ayaw ko na magsimba dyan, ganyan pala sa River of Life. No!
Kasi that moment, tinitingnan ko na may mali ako, magkukulang ako, bakit ako pinapagalitan? Tingnan mo nga, yung tatay mo, yung nanay mo, paano sila mamalo at disiplina sa'yo? Baka mas malala pa yung ginagawa nila sa'yo kaysa ginagawa ni pastor eh. No, baka sinasako mo pa nga ng parents mo. Di ba? Kinukulong ka sa kulungan ng aso. Nilalapit ko ka. Grabe. Tinututukan ka ng kutsilyo ng ita. Imagine, tapos si pastor pinagalitan ka lang, nagre-reklamo ka nga. Pinagalitan ko, grabe naman to, labor of life. Di ba? At that moment, kasi nag-pray ako sa Lord, every time you are correcting me, turuan mo ko ng puso hanggang tumangkap sa pagtatawag. Yung talaga, at that moment na makarinig ako na sila, okay po. Kahit pa ulit-ulit na okay po. Yung hindi ka ulit-ulit na ito. It's ko naman. Di ba? Yung hindi mo ganun, kundi dapat talaga, you're willing to listen, you're willing to accept, na kahit ano bang sabihin ka, kasi ikaw is nagdilikod sa Lord. It doesn't matter how people treat you. Diba? Ang matter dito is paano mo mapaglingkuran yung Diyos. Dahil time will come, ipapareres yan sa kanila ng Lord. Sa mga tao na hindi tama ang trato sa'yo. Lord po, tandaan mo, na time will come, gagamitin kayo ng word to rebuke others at doon mo maintindihan kung ano yung feeling mag-rebuke. Diba? Kaya yan. So, huwag po tayo magko-complain. Kasi pag complain ka sa spokesperson ng Diyos, leader man yan ng pastor, you are complaining to God. Tingnan mo muna ang word of God. Scan yourself before tayo mag-complain. Kasi maaaring biblical yung pag-correct sa atin. Pero yung mindset kasi natin, hindi ganun. Ayan. Ayan. So next, Matthew chapter 17, verse 17. Sumagot si Jesus, dahil napaksama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata. Marcos. Yan din yun. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata. So, may kita natin dyan na, di ba, nagalit naman si Jesus. Ano ba yan? So, bakit? Kasi wala silang pananampalataya. Balik natin sa una. Ayan o, sinabi ni Jesus, lahing walang pananampalataya. Your generation is twisted generation. Diba? Kinuha rin ni Jesus. Mga walang pananampalataya, generation na to. Kaya binabago ng yung generation natin. Kasi yung generation natin, twist na yun ang kaaway. Binibigay ng kaaway lahat sa'yo para hindi gumana yung pananampalataya mo. Kaya sanay ka ng lahat na umuha mo ng madalian. Pero kung naglingkod ka na sa Lord, na kailangan mo panampalatayahan at paghirapan lahat, napapagod ka agad. Diba? Ayan. So, lack of faith cripples our spiritual power and ministry. Our failure to trust God's power in our lives makes us spiritually impotent and earns our rebuke. Yun lang, kaya tayo nire-review kasi even, di ba? Sounds familiar? Na even, yes, nasa Bible, God is rebuking us in our ministry performance. Familiar? Oo. Nagalit si pastor. Ministry mo, evangelism mo. Yan po ay tinatawag natin ministry performance. Diba? Nano ba kayo? Na-orient ba kayo? Di ba, tinuro yan sa coaching? Na kapag sa discipleship, lahat ng area ng buwan mo, manner of dressing, di ba? Ministry performance, lahat ng yan. Sinabihan ka na ng leader mo una pa lang bago ka mag-yes mo commit ka sa leadership. Sinabihan ka na, okay sis, ganito ha. Meron tayong diet, meron tayong manner of dressing sa church, meron tayong ganito. Diba, tinuruan ka, dapat, ano tayo, church attendee, dapat hindi tayo nalilate, dapat ganito sis. Okay, may mga cell reports tayo, yan, lahat na yan, i-monitor, even the relationships, di ba? Yan, papakailangan relasyon mo, lahat. Papakailangan. Para makapag-focus ka sa pinapagawa ng work sa buhay mo. Okay, lahat ng yun. Di ba, inform tayo na yun yung maranasan. Kaya, pwede na nilibyo ka na, kinurek ka na ni Pastor, bakit iba na yun? Ugali natin, di ba? So, nakikita natin yan, God is rebuking us even in our ministry performance. Pag poor ang performance mo, pinapagalitan ka sa mundo. Diba? Parents mo, kapag poor ang performance mo sa school, pinapagalitan ka. Sabihin, kaya kasi puro ka cellphone, hindi ka nag-review, puro ka ganito, ganyan. Pag sa work naman, pag poor ang performance mo,
employee na naman. Na kailangan utusan pa, walang pag-uusap. Yan. So kahit natin po sa mundo nga, they are monitoring the performance of the people. Bakit sa Lord? Diba? Huwag tayong magreklamo. God is monitoring our performance kasi in that way, napapakita mo kung paano ka kumikilos din sa Lord. Yes, matter din po yun sa harapan ng Lord. Na kahit ang litin mo, diba? Minomonitor, kamusta ka this week? Ganito. How's your evangelism? Follow up, Bible study, tara, punta tayo doon, invite tayo ng mga tao. Kamusta journey mo? Lahat ng area. Diba po? Minomonitor. Ganun po sa church. Kasi kung hindi yan minomonitor, hindi mo namamalayan, kahit sa sarili mo, na nakakagawa ka na pala ng mali, walang nagkukorek sa'yo. Nakakatakot, nasasanay tayo gumawa ng mali at pagkukulang na walang nagkukorek sa atin. Yun na, in the end, doon ma-realize na mapapahaman. Kaya I am grateful na napunta ka sa church na to. Kasi, yung pinagalingan kong church, walang follow-up. Walang monitoring. Bala ka dyan, hindi ka man-encourage magbasa ng Bible. Ganun. Pero dito, we are grateful kasi minomonitor ka, may leader ka, may servant ka, yung lahat. Pero nabay na lang ng Lord. Diba lahat binigay na ng Lord. Just involve yourself sa lahat ng gawain ng Diyos at sigurado, lalagot po tayo, may enjoy natin mag-serve sa Lord. Okay? Yan. Kasi diba, kasi mo, papagalitan ka ba walang ginawang mali? Ha? Papagalitan ba tayo kung wala tayong ginawang pagkukulang? Mapagsasabihan ba tayo ng pastor? Okay kayo ng pastor ha? Pero pag may times talaga na itong bagay hindi natin ginawa, syempre pagsasabihan tayo. Diba po? Ganun talaga. Part po yun. Okay? Ayan. So, may kita natin, diba? Lahing napakasama at walang pananampalataya. Parang darating sa point, nagigigil na lang. Tayo nyo kayo bata dito. Kayo bago mo. Diba? Tagal-tagal na, hindi nyo na intindihan. Paano? Tagal-tagal na, ulit-ulit. 5 years na. Ganun pa din. 3 years na, ganun pa din. Paulit-ulit. Hindi sumisiksik sa kapote nyo. Diba? Yan. So, makikita natin, di ba? So, napakahalaga sa Panginoon na naiintindihan mo, na naisa sa puso mo lahat ng pinapagawa niya sa buhay. Kaya naglagay siya ng mga malaga to monitor us para maiwasan din tayo maligaw na landas. Ako dati, nung sa media ko, ayun talaga yung pinakabugbog ako na rin yung 365 days. Every day. Simula January to December, walang palya. Dapat mag-isip ka ng revelation, mag-isip ka na ipopost, na i-content lahat ng yan. Sa loob ng buong year na yon, ako lang kasi si pastor ng time na yan sa media. Syempre si pastor marami rin iniisip na ministry. So ako yung pinagkatiwalaan sa media, posting yan, lahat yan, everyday, kung babalikan mo mga Jolos pa yung mga edit natin, di ba? Pero yun, nag-improve na. So yan. Pero nakita dati, grabe yung review sa akin, pastor, dumating yung time, paano mo magagawa? Gawin pa yung ministry mo kahit hindi ka na okay. Kahit na parang kaya sarili mo, parang pipigain mo na yung utak mo. Uy, bakit ganun yung parang lahat, bombarded ka na, school mo, lahat ng yun. Sabay-sabay, school mo, tapos isipin mo pa, lahat ng commitments mo, financially, lahat ng yun, tapos everyday, kailangan mo gawin to, mag-isip ka ng tamang revelation, kailangan mo gawin yan. Ilang beses ako na-review ng pastor. At kami lang yung talaga. Grabe. Minsan nag-review niya rin sa meeting, pero yung personally, promise, parang alam mo, suko na rin, pastor. Sige na. Ay, nakalimutan ka na naman. Isang araw mo, kasi di ka lang mag-post. Ang goal natin, 365. Paano mo? Gawin niya yun na, parang paano mo, di ba? Yung goal ng pastor mo, paano mo susuportahan yun? Di ba? Na kailangan mo rin maging active. Kaya, dumating sa point, nakita ko yung training sa akin ng Lord. Nilagay na yung ministries sa buhay ko para disiplinahin ako. Para kahit hindi ako okay, maging okay ako. Kasi ginamit ng Lord ang ministry para kahit na nanihina ka, lumakas ka. Wala kang choice. Alam niyo ba, dumarating ako sa point na okay, practice ng worship team, wala akong choice. Kailangan ko mag-depend po. Kailangan ko magpakababa sa Lord. May mga times na parang ayaw mo. Diba? Kung pwede lang hindi pumunta, kung pwede lang hindi mag-lead. Pero wala kasi hindi ibang aasahan. Kaya yun, wala akong choice. Every time na magtuturo sa training, wala akong choice. Magturo ka kahit ganyan yung pinagdadaanan mo. Ngari yun. Kaya, repent ka naman, Lord, forgive me, pero not by might, nor by power, but by your spirit. Kaya ang tinuruan ako ng Lord na, hindi ako nakatingin sa ginawa ko kahapon o kanina, nakatingin ako sa paano ka sumunod ngayon.
Kaya ang mindset ko, every time sumusunod nag-o-obey ako sa Lord, lagi, kahit di ka okay, pananampalataya pala dapat ang gumana sa'yo. Kasi pag meron kang pananampalataya, mapapago ka kahit hindi ka ready. Mapapagamit ka kahit hindi mo mahina ka. Kasi pananampalataya gumagana sa'yo. Hindi lakas mo, hindi galing mo, hindi talino mo. Yun yung gusto mo unawaan natin sa oras na ito ng Lord. Na it's all about faith. Ibang faith, hindi yan paniniwala mo lang, tapos pag ikaw okay ka na naniniwala. Hindi yung gano'n ng faith. Faith is untouchable. Faith is unshakable. At the moment, lowest point ng buhay mo, faith na lang ang tanging pangahawakan mo. Diba? Para hindi ka bumitaw sa Lord. Faith pa rin na, Lord, kahit hindi ako okay, alam ko, Lord, may gagawin ka. Diba? So yan, kaya, kung ikaw bubog ka sa review ni Pastor, praise God. Diba? Kung ikaw na lagi nagpapagalitan, ikaw yung lagi nakikita, praise God. Kung kinukumpara mo yung sarili mo, bakit sa iba magaan yung review sa'yo, mabigat, praise God. Kasi it means, kaya mong tanggapin yung mabibigat kaysa sa mga. Ibig sabihin, kasi tandaan niyo lahat tayo ito, different process. Yung iba, umuusad na, yung iba, pausad pa lang. Pero we are not comparing, kasi hindi naman yan nakatingin ng Lord. May nauna na muli, may namuling nauna. Pero mag-focus ka sa process ng Diyos sa buhay mo. God is reviewing us, at yung review na yun, makakatulong yan sa'yo para tumatag ka, para lumalim ka, para tumapang ka, para mag-mature ka. Kasi sa lahat ng correction na yan, may matututunan ka. Okay? Ayan. So next, 1 Peter chapter 2, verse 7 to 8. Kaya nga mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. At ito ang batong katitisuran ng mga tao, batong ikadadaba nila. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ganoon ang nakatagda para sa kanila. So napakalinaw. Jesus, the resurrected cornerstone, becomes a stumbling block only to those who do not believe. Diba? Naging katitisuran, diba? Ang batong panungulan na ito, which is si Jesus, is the cornerstone. Diba? Naging katitisuran siya, nadapa yung mga taong hindi nanampalataya. Diba? Yun, naman sa atin, we are complaining pag nagsasabihan ka, parang nasasaktan ka, part naman yung pag na-review ka, masasaktan ka kasi masakit naman talaga ang katotohanan. Pero yun nga, na-stumble ka sa paglilingkod mo, parang may times na-discourage ka na, nawawalan ka ng gana. Pero tandaan po natin, nagiging katitisuran na sa atin ang rebuking kapag hindi gumagana yung pananampalataya natin. Diba? Pag hindi faith ang namamayani sa atin, kundi emotions natin, automatically, magiging stumbling block yung review sa'yo. Diba? Yung pagkukorek sa'yo. Mawawalan ka ng gana, parang gusto mo ayaw mo na lang kinukorek ka. Diba? So, ganun po. Kaya tandaan natin, yan yung mangyayari sa mga taong hindi naniwala sa salita ng Diyos. Ayan. So, God rebukes us to prevent us from this ultimate stumble. Pero yun nga, na-stumble ka man ngayon dahil sa pagkorek sa'yo, umangon ka dahil mas matindi ang stumble kapag hindi ka nireview. Diba? Yun talaga yung pag-suli na tisod ka. Wala kasi correction kaya nung una, kala mo, daanan, pabangin mo pala. Pero dahil nag-isip ka nung una, naging na, careful ka na, okay. Hala, may bangin sa unahan. Ganun, pag nag-isip ka nung una magiging alarito ka na sa susunod. Pero kapag sa huli ka nag-isip, nagulat ka, bangin na pala niya sa harap mo. Wala nang chance, di ba? Hulog na. So, ganun po. Kaya mahalaga talaga yung rebuke ng Lord. So, a minor rebuke in this life is a loving warning against eternal ruin. Yan. Diba? Kaya yung rebuke sa atin ng Lord, tingnan mo yan as a love warning. Diba? A loving warning of God. Ang rebuke sa ng Lord, tingnan mo yan as a warning of Diyos. So yan. So next, yun yung about sa faithless. Next, part 2. Yan. Why does God rebuke us? Stubbornness. Ayan. What is stubbornness? Higing matigas ang ulo. Tama ba? Matigas ang ulo, matigas ang puso. Again, sa katotohanan at correction ng Diyos. Yan yung stubbornness. Okay? So, Exodus chapter 33 verse 5. Yan. Sapagkat sinabi
ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang ulo nila. Baka kung ako ang sasama sa kanilang paglalakbay, ay malipol ko lang sila. Oh, grabe ang word, di ba? Gigil talaga. Yung alam mo yun, yung Moises, pagsabihan mo yan. Yung mga tao yan, kung ako ang haharap dyan, baka malipol ko lang sila. So, ngayon ganun ang word kasi ito una. Opo? So, nakikita natin, kung sa ano pa, sa King James Version yan, diba? A stiff neck, yung tinatawag, matigas. Kasi sa ibang version, diba? Yung dito, matigas ang ulo, pero matigas ang liig. Yung mga alam stiff neck sa person. At ito totoo sa inyo yung Bible. Yan. A stiff neck person is one who refuses to bow their head or yield to authority. Yan. Alam mo na, kapag you are refusing to bow your head, you are refusing to yield to authority, magpasakaw, at yun nga, stay magpasakaw. If you are refusing, stiff-neck ka, may problema sa iyo, di ba? Totoo naman. So yun, ito yung mga tao na nag-refuse magpasubmit to authority. So, ayan, God called Israel this. Tinawag niya yung mga tao na tigas ang ulo. Before commanding them to remove their beautiful ornaments, an act of humble submission. Kaya stubbornness is an issue of pride and control. Yan. Pagiging matigas ang ulo natin, pagiging stiff-necked person natin, yan po ay because of pride. Ang gusto mo ikaw na susunod sa sarili mo. Yan. So God rebukes us to break the pride of our power, forcing us to submit our own will to His loving authority. Yun ang naman, napakasimple, magpasakop ka sa Lord at siya nang bahala sa lahat. Diba? So, hayaan mo ang Lord na kumilos sa buhay ng mga tao na sa paligid mo at hayaan mo rin ang Lord kumilos sa buhay mo. Okay? So, napakahalagang submission. Submission pa rin talaga. So, yan. Yan. So, every time na nire-review ka, nagagalit ka, or sumasalamat ka sa authority, it means ayaw mo makinig sa payo ng iba sa buhay mo. Ang gusto mo ay yung papabor sa'yo. Yan yung reality. We are stubborn kasi hindi pabor sa'yo ang pinapagawa ng Lord. Kaya look at Israel. At dahil sa tigas ng ulo nila, kaya lagi silang pinapagalitan ng Lord. Di ba? Kung mababasa nila ng Bible, laging nagsasabi ang Lord sa mga lagi silang magsasabihan, lagi silang napapagalitan. Kasi matigas naman pala yung ulo ng Israel sa Old Testament. Di ba? Magiging okay sila, tapos magiging matigas naman yung ulo. Magiging okay, magiging matigas naman yung ulo. Parang tayo din sa generation natin. Yung okay, magiging matigas ang ulo, okay. So, biblical yun. Kasi in the generation of Israel, gano'n talaga nangyayari. Pero hindi natapos ang rebuking from then to now. Kasi nga, part yun ng Lord para itubig po tayo lahat ng mga anak niya. Yan. Stubbornness, showing that we are immature. Yan. Kung matigas ang ulo natin, hindi tayo marunong pasako. Nandun pa yung immaturity. Kasi hindi mo nauunawaan bakit ginagawa sa iyo yan. Diba? Kaya, alam niyo po, an effective way, in the Old Testament, nabasa ko, an effective way, para magawa mo talagang mag-succeed sa pagsulat mo sa Lord, napakahalaga isang bagay na hindi mawawala sa'yo. Deep understanding. Malalim na pagkaunawa ang pairahin mo sa lahat ng pagkakataon. Dahil kapag malalim na pag-unawa ang ginagawa po natin, doon mo maintindihan lahat ng bagay bakit ito nangyayari. Para na rin siyang meditation. Ano yun? Meditate! Sipin mo, scan yourself, lahat. Before you respond, before you react, napakahalaga ng deep understanding pero pag-aral natin. Pero hindi tayo magkasakitan, hindi tayo magkaroon ng division sila. Kailangan talaga deep understanding. Lagi mo ilagay ang sarili mo sa posisyon ng iba. What if ako nasa situation niya? Di ba? What if ako yung nasa sitwasyon niya? What if ako nasa sitwasyon ni pastor? Kakayanin ko ba ito lahat? Di ba? Doon may tingnan na okay. Kaya doon mas gagana ang love and grace sa buhay ng tao dahil pinapairan niya yung deep understanding niya. Hindi yung init ng ulo niya. Okay? So yan. Kawikaan chapter 1 verse 32. Yan. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang. Sa pusa ay nasasadla sa kawalan ng kaalaman. Ayan. Stubbornness leads to false sense of security. Ayan. Pili mo secure ka, diba? So, akala mo lang na kapag pinagbibigay-bigihan mo si pastor o si leader mo, pinagtitigas-tigas mo siya ng ulo, akala mo, yun kasi in that way,
hindi mo naunawaan, yung bagay na yun is dangerous din. Diba? Yung parang may sarili tayong prinsipyo, may sarili tayong pananaw, ayaw mo na kinukulit ka, ayaw mo na nilireview ka. So yan, we are oversensitive. So, where one believes everything is fine without needing God's correction. Isa pa yan. Feeling mo okay ka lang, kahit hindi ka na-correct. Okay ka lang. Ganun. Diba? Feel mo secure ka, na kahit hindi ka pagalitan, hindi ka pagsabihan, hindi mo na kailangan yung correction ng Lord, okay ka lang. Ganun. Yun yung mindset natin. Now, this self-satisfied state is deadly because it refuses the wisdom that leads to life. Na hindi mo nakakalayan, dahil ayaw mo tanggapin yung correction sa inyo ng Lord, natatanggihan mo siya, is tinatanggihan mo na rin ang wisdom ng Lord na gusto niya ibigay sa inyo. Okay? Ayan. So when we become comfortable in our sin or our lukewarm spirituality, God's rebuke is a powerful, necessary shock to wake us from the deadly delusion of complacency. So, alam niyo ba, na yung pinakamasakit na rebuke na natanggap ko sa buhay ko, ay hindi rebuke ng tao, kundi rebuke ng boses ng Lord. Sabi ko parang ito yung bagay na, ako nilibig ko ni Pastor, pero hindi naman dumating sa point na after yung pagsabi, halos mag-iyak ako sa harapan niya. Di ba? Pero yung rebuke na yun, napaka-simple, napaka-ikli. Pero yun talaga yung nag-crush ng heart ko, that moment. Alam niyo ba yung rebuke na yun, yung pinakamasakit na tanggap ko sa buhay ko? Anak, pinapatay mo ang sarili mo. Ganun kasimple. Na sinabi ng Lord yan at the moment na ginagawa ko yung kasalanan. Sinasadya ko magpaduhol sa Lord. Hindi halata kasi nag-i-stay ka. Pero no, kita ng Lord lahat ng struggles mo. Even sa mga leaders na narito, alam ng Lord yung struggles mo. Alam ng Lord kung paano tayo lumalabang, tama ba? Alam ng Lord kung paano ka kumikilos para ipaglaban yung faith mo. So yung fight of faith. Alam ng Lord lahat. Pero yun nga, the moment, sinasadya ko isang week, magalas sa someone. Walang journal. Sinasadya ko hindi gumawa ng journal. Sinasadya ko hindi mag-pray. Sinasadya ko na mag-install ng mga games. Sinasadya ko mag-press ng Wattpad. Sinasadya ko balikan yung mga bagay na ginagawa ko noon. Sinasadya ko gawin yung mga ganito. Diba? Pinapayagan ko na yung kahalayan sa buhay ko. Lahat ng yun. And then, at the moment you are doing that sin, biglang narinig mo yung boses ng Lord. Sobrang linaw. Anak, pinapatay mo sa sarili ko. Napahinto ako. Sabi nga, pag narinig mo yung boses ng Lord, maikli lang, simple lang, pero mapapatigil ka. Mapapatigil ka at mapapasuko ka. Dahil at the moment narinig mo yung boses ng Lord, tigas na ng heart ko parang hindi na ako umiyak, hindi ko na kaya umiyak, kahit nagpipray ako. For the moment na narinig ko yung rebuke ng Lord sa buhay ko, doon biglang lumabog yung puso ko, nagkaraya ako, repent after that, balik, journal agad, pray agad, pag-awin agad sa ministry. Dumating yun sa point na yun din yung moment na halos hindi ko imit yung mga handle ko. Halos dinamay ko parang sa kanila. Is that yung parang halos, wala ka talaga, parang isolation lahat. You are comfortable with that sin, di ba? Na hindi nila alam na you are struggling. Pero yun nga, boses pa rin ng Diyos. The rebuke of God is so powerful na mapapabago yung buhay niya. Yun mo. Kaya naniniwala ko na kailangan natin sa buhay natin ang rebuke ng Lord. Kaya pag ang Lord na nag-rebuke, mapapatigil ka, mapapasubok ka. Okay? Kaya kailangan mo lang talagang tanggapin ang pagtutuwid ng Diyos sa buhay mo. Then, Deuteronomy, chapter 10, verse 16. Ayan. Kaya nga, maging masunurin kayo at huwag maging matigas sa inyong ulo. Ano yan? Okay. Ito lang pala. So yan. Sabi dito, kung sa isang version, ang ginamit dyan, tuliin ninyo. Tuliin nyo nga ang inyong puso at huwag na kayo maging matigas sa inyong. So, may mga ano yan siya. In English yan. Circumcision of heart ang tinutukoy dito. It is the spiritual act of removing the old heart and responsive flesh that resists God. Pag gusto ng Lord, i-circumcise mo yung puso mo. Tuliin mo, tanggalin mo lahat ng mga bagay ng yung old habits mo, yung pagiging matigasin mo, pagiging unresponsive mo sa Lord. It's about the flesh. Diba? Circumcise your
yourself. Diba? Talagang tuhin mo yung sarili mo sa bagay na yan, alisin mo na yan sa buhay mo. You have to decide and resist that sin, not resist God. Diba? Tinitiis mo nga Lord lagi. It's time para tiisin mo naman yung sarili mo, diba? Yan. A heart that is uncircumcised or stubborn cannot properly receive and obey God's law. Kaya obviously, mahirap ka nang mapasunod kung may bagay kang hindi inaalis sa buhay mo. Amen. That's the reality. Mahirap na po tayo mapasunod, paulit-ulit na lang, kasi you are uncircumcised. You have a stubborn heart. Kaya pray to God, Lord, alisin mo sa heart ko lahat ng mga fleshly desires. Pray to God, Lord, gawin mo masunurin ang puso ko. Give me a listening heart, a obedient heart, a responsive spirit sa kalooban ko. Kasi wala nang iba pang mahalaga, kundi properly matanggap mo, masunod mo ang kalooban ng Diyos. Lahat tayo dito, magkakaiba tayo. Pero the same na kailangan natin gawin, lahat tayo ay makasunod ng tama sa harapan ng Diyos. Diba? Yun naman, it doesn't matter ano yung pinagdadaanan mo. Hindi lang ito nandiyan nakatingin ng word, nakatingin ng word sa pagsunod mo. Amen. Kaya yun yung matter dito, lahat tayo properly to obey and receive the word of God. Diba? At may apply natin sa buhay natin. Then God rebukes us to make us aware of our internal hardness and to prompt us to repent. God is rebuking us para ma-realize mo yung sitwasyon mo ngayon. Di ba? Minsan kasi hindi natin realize kasi kampante ka na, sanay ka na. God is rebuking us para makita niya yung katigasan natin. Makita natin yung katigasan natin. And yun yung magtutulak sa'yo dapat na mapapag-repent ka talaga. Di ba? The rebuke of the Lord dapat mapapag-repent ka. And yun nga, allowing the Holy Spirit to perform a spiritual surgery that makes our hearts soft and responsive to His warnings. Ayan. Holy Spirit pa rin, the best surgeon sa lahat. Diba? And spiritual, may gagawin siya sa buhay mo. Siya ang kikilos at gagawa to circumcise you. Pero hanggang hindi ka lumalapit at nagpapangababa in your prayer life, walang mangyayari. Okay? So yeah, if we are stubborn, we become unresponsive to God. Simple as that. So next, part 3. God rebukes us for disbelief. Ayan. Disbelief. So it is the consequences of faithlessness and stubbornness combined. Ayan. Pag wala ka pa na ng pen light, matigas ang ulo mo, for sure, hindi ka na maniniwala. Yan, darating tayo sa point na yan. So awit 178 verses 21 to 22. Nang marinig ang ganito, si Yahweh na may nag-init. Sa hiliran niya ang bansay nag-aboy ang kanyang galit. Sabagat sila ay ayaw ng sa Diyos ay magtiwala. Sa pangakong pagliligtas ay ayaw ng maniwala. Ayan. Di ba? Noong una, naniniwala ka, pero dahil lang sa hindi pinaganang pananampalataya at pinairal ang katigasan ng ulo, anong nangyari? Dumating sa point na ayaw mo lang magtiwala sa Diyos. Kalimutan mo na yung pangakong pagliligtas. Diba? At ang iniisip mo na lang kung paano masasatisfy yung sarili mo. Iniisip mo na lang, I need healing. I need to find myself. I need space. Diba? Diba? Yun ang nangyayari. So, yan. Sabagat hindi sila sumampalataya sa Diyos at hindi nagtiwala sa Kanya pagliligtas. Yan. God is rebuking us for this belief. So, yan. Kaya sa Israel, even after God provided for Israel in the wilderness, nasa ilang sila, their disbelief implied they did not trust in His ability to save or care for them. Pero nag-demand pa rin sila, Lord, wala bang karne? Lord, wala bang bacon dyan? Cordon bleu? Wow! Ganun ka-active sa Christian. Pero nakikita nila, grabe yung demand nila sa Lord. Wala silang tiwala sa paraan ng Diyos. Diba? Gusto nila yung paraan nila. But they didn't trust the ability of God to save or care for them. Kaya rin tayo minsan, hindi ka nagtatrust sa ability ng Lord para i-save ka at para i-care ka sa paglilingkod mo. Kaya ang ginagawa natin, hinahanap natin yung comfort sa ibang bagay o sa labas ng church na to para satisfy yung sarili natin kasi impatient tayo. Diba? Pero sa katotohanan, ang Lord may plano na sa buhay mo. Sabi niya kanina sa prophecy, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Kailangan mo lang mag-trust. Huwag tayo maging tulad ng mga Israelite na nasa ilang na reklamador. Yan po. Yan. Kaya kung nasa ilang ka na
yung paglilingkod mo sa Lord, parang tigang na, parang Lord, wala na, diba? Pero at the moment, kailangan po bumalik pa rin pananampalataya. Ganun lang yan. Huwag maging matigas ang ulo. Kasi kung nasa point ka ng katigangan ng buhay mo, diba? Point yan, daraan tayo sa trials, and after that, blessing. Yan. Pero pag nasa point ka na ng buhay mo na yan, please, the way you respond, huwag mo nang tagdagan pa ng worst situation natin. Diba? Be responsive. Be faithful. At huwag kang maging matigas. Dahil kapag ginawa mo yung bagay na yan, that's the moment, sala ka malalayo sa Lord. Amen. Yan. Kasi, imagine mo, may mga tao din na kaya magtiis. Sabi na mas mahirap magtiis at manatili, pero mas mahirap ang umalis sa Lord. Kasi ang hirap din makabalik, di ba? Pero yun na nga, ano doon na, remain faithful kahit ano mangyari. Dapat mag-trust ka sa Lord. Yan. Kaya God's rebuke reminds us that His character is trustworthy. Minsan, tinapi ka ng Lord, anak, hindi ba ako katiwa-tiwala? Diba? Tinapi ka ng Lord, minsan, anak, wala ka bang tiwala sa parang ko? Pinipilit mo lagi yung gusto mo. Diyan na kayo, paparating na oh. Pero nung bubuhos ka na, bigla kang bumakbang patras, patalikod. Kaya nandito, you have to trust me. Kaya sabi mo pa naman pala worship ka, Lord, you are trustworthy. Diba? Tapos pagdating ng oras ng ilang sa buhay mo, nakalimutan mo, nakatiwa-tiwala ang Lord. So this belief is a rejection of His power and goodness, which is why it warrants correction. Yan. Kaya yung pag hindi mo pagtiwala o hindi mo paniniwala is rejection yan sa kapangyarihan at sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Kaya you are rejecting God's power and goodness kapag hindi ka naniniwala o nagtitiwala sa Kanya. Okay? Kaya nga, kailangan natin makorek sa bagay na yan. Okay? Yan. So next, John chapter 10, verse 26. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Ang sabi ng Lord. Diba? Datapot, hindi kayo sumasampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. So makita, Jesus clearly links this belief to one spiritual identity. Diba? So ibig sabihin, i-rebuke din ng Lord yung mga tao hindi nagtitiwala sa Kanya na hindi sila kabilang sa mga tupa niya kung wala kang pananampalataya. Kasi hindi ka makakalapit sa Diyos kung wala kang pananampalataya. Napaka-klaro sa Bible na sinabi na sino mang lumalapit sa Kanya ay kailangang manampalataya. Kaya paano natin masasabi na kung hindi umiiral ang pananampalataya sa buhay mo, ay malapit ka sa Diyos? Diba? Hindi yan sa natin, knowledge. Sa mind mo na parang kilala mo sa Lord. It's all about your spiritual connection with God. Doon masusukat yung lapit mo, yung tigit mo sa Kanya. Hindi yan sa, piling ko, kalala ko siya. Gatid ako ng church, ganyan. Pero hindi yan doon. Diba? Kaya tama lang, narinig yung Lord. Tinitingnan niya yung spiritual identity ng isang tao din. Diba? Nire-review niya yung kawalan ng pananampalataya. Kasi kung wala kang pananampalataya, di ka bilong. Kung gusto mo na maging bilong ka sa God's kingdom and God's family, wala kang pananampalataya. Ngayon, pinagtatabuyan ka ba ng Diyos? Hindi po. Never tayo tinaboy ng Lord. Pero malino ang sabi ng Bible na kung gusto mo makalapit sa Diyos, kailangan mo mananampalataya. Dahil lahat ng lumalapit sa Kanya ay nananampalataya. Yan. So this belief is not just an intellectual mistake, it is a fatal choice of separation. Kaya kapag patuloy kahit na tinuturuan ka na ng Lord, may pastor, may leader mo, mananampalataya, binigay ng paraan sa'yo, pero hindi pa rin tayo kumikilos ayon sa pananampalataya, anong mangyayari? We are choosing a fatal choice of separation sa kingdom of Lord. Yan. Malinaw ba? Gising pa? Okay, upo tayo na maayos. Upo, shake your body. No, hindi pa tayo tapos, pero yun nga, patulog na kayo. Yan. So, kaya nakita natin ko, ayaw mo i-separate yung sarili mo sa presence ng Lord, please. Manampalataya ka po. Dahil this belief, hindi yan kalooban ng Diyos. At ganit ang Lord kapag hindi tayo sumasampalataya. Di ba? Kasi bakit nga, may banal na galit sa Bible, si Jesus na, yun niya yung mga mesa, di ba? Nagalit din ang Lord. Pero yung galit na yun, kasi mahal ka niya. Diba? Yun yung galit na kailangan mo magbago kasi mahal ka niya, ayaw ka
Diba? Ganun po. Yan. Kaya when God rebukes us, He is offering a final call to come. Come to me, my people. Yeah. Have faith and courage. Yan. Kaya God is offering us a final call. Na lumapit ka, yan, maniwala ka, upang maging kabilang ka sa mga tupad. Kung paigiranin na naman natin yung emosyon natin, ganun, Lord. Tumpa-tumpa ka na, diba? Pero alam niyo po, napakalinaw na even Lord, tinitingnan niya ang spiritual identity ng bawat isa. Kaya di mo lang pinsan, sino ka para husgahan ako? Diba? Sino ka para sabihin, hindi ako puspos? Sino ka para hindi sabihin, hindi ako kristyano? Sis, bro, magbasa ka ng Bible, di ba? Kasi, ini-scrutinize tayo ng Bible, di ba? Tinitingnan ng Bible yung buhay natin if we are aligned according to the Word of God. Ganon. Tipo, kaya, next, 2 Thessalonica chapter 2, verse 11-12. Dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila ay malilang ng spirito ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng matuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Okay, so yan. So makikita natin dyan, kung bubalik natin sa verse 11. Yan. Dahil dito, hahayaan sila ng Diyos na sila'y malinlang ng spirito ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. So yan po ay nangyayari kapag dumarating na po tayo sa sagat-sagaran. Nahit mo ang pader ng Diyos. Diba? Pag nahit na natin ang pader ng Lord, okay, bahala ka na. Sabi nga ni Jesus, di niya na pinilit si Judas. Gawin mo, kailangan mo gawin. Hindi niya hinapol si Judas. So ganun din, pag bumangga na tayo sa pader ng Diyos, that's the result. Hahayaan tayo ng Lord na patuloy natin siyang i-reject. At yan, nahayaan ka na niyang maniwala sa kasinungaling na gusto mong paniwalaan. Alam niyo, nakakatakot. Ang pinaka-kinakatakutan ko ay dumating sa point na hindi na ako narinig yung Lord. Ay dumating sa point na hindi mo na marinig yung boses ng Diyos. At dumating sa point na hindi mo na marinig yung tinig niya na nag-uusap sa'yo. Diba? Yung correction. Diba? Yan. The rebuke ceases and the person is handed over to their own delusion. So, ibig sabihin, andun na sa point na, okay, finale, di ba? Hayaan na kita. Gawin mo gusto mo. Hanggang ma-realize mo na, bakit Lord? Bakit parang wala na parang okay na ako. Diba? Kala mo okay ka na kasi wala, hindi ka na nire-rebuke ni pastor, hindi ka na nire-rebuke ng leader mo, hinahayaan ka na sa ganyan ginagawa mo. Kasi nga, ginawa na nila yung part nila. So, ikaw na lang ang hinihintay na gawin mo yung part mo sa bagay niya para matapos na yan ang sitwasyon na yan sa buhay mo. Diba? Bakit nagtataka ka? Pagod na siguro sila mag-review. Tanggap na siguro nila, ganito talaga ako. Ganito talaga kami. Diba? Hindi kami mapapaghiwalay. Pero alam niyo, kapag dumating sa point na pagod na, yun, wala nang review, it means, hinihintay ka na lang mag-desisyon. At kung humintay na, bangga mo ang parusa ng Diyos. Dahil God is patient and kind. Pero may limitations lahat dito sa mundo. Diba? Because we have free will. Diba? Kung wala ka namang free will, kaya nang gawin, limitless lahat sa buhay mo. Pero may free will kayo, choice mo yan. Choice mo yan. Kaya hayaan ka ng Lord, hindi ka niya pipilitin. Pero God is limitless. Pero nililimitahan mo ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Okay? Yan. Yeah, we should be thankful for God's present rebuke, for it proves He has not yet given us over to the final delusion of believing alone. Kaya, be thankful kung ikaw po ay nakakaranas ng rebuke, kung ikaw ay pinagsasabihan, kung ikaw ay pinapagalitan, lalo na alam mo na sa process ka na kailangan mo, mararanasan mo talaga yung correction, na sa process ka ng development, na sa process ka ng molding, kasi yan ang nagpapatotoo na inaalalayan ka ng Lord. Diba? Para ma-develop ka, para mag-grow ka. Na someday, naniniwala ka someday, dati kayo sa point masasabi niya, Lord, lahat pala yun kailangan ko. Diba? Lahat pala yun, Lord, na napagdaanan ko ay kailangan ko. Lahat pala na narinig ko ay kailangan ko. Okay? Pero makita natin yung kahalagahan
na rebuke sa atin ng Diyos. Kaya, yun nga, the purpose of the rebuke is an expression of God's love. Huwag mo kakalimutan yan. It is an expression of God's love. Tandaan mo, may pag-ibig sa likod ng bawat pagwawasto. Yun yun. Yung nasabihin na, ako yung paborito ni Pastor pagalitan. Ako yung hate niya sa church. Diba? Pero hindi mo alam na mahal ka ng pastor. Amen. Hindi mo alam na mahal ka ng leader mo. Kaya nga, winawasto. Dahil sa likod ng bawat pagwawasto ay mayroong love. Amen. Buti pa nga si pastor may pakialam sa atin. Praise God, may magulang mo, may pakialam sa'yo. Even if yung mga tao kadugo mo, yung pa yung walang paka sa'yo. Pero yung pinalinga ka ng word sa church mo, tinutuwid ka, disiplina ka, tinuturuan ka. Diba? Yun yung totoong love na sa church mo at sa Lord mo magtatagpuan. Kaya kapatid, huwag tayo magtaka kung bakit tayo pinapagalitan. Dahil may rason ng Diyos bakit niya ito pinahihintulutan. Okay? Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Because God rebukes us not to destroy, but to restore us. And Jesus corrected them and then immediately empowered them. Kaya after the rebuke, empowerment. Okay? Kaya from now on, magbabago na ang pananaw mo pagdating sa rebuke. Sa pagdating sa pag-rebuke ng leader mo at pagdating sa pag-rebuke ni pastor mo. Okay? Lahat na yan, accept with love. Dahil kapag love ang umiiral sa atin, matututo ka sa bawat pagwawasto at magulong ka. Magiging matatag at magiging matibay ka. Kaya praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo lahat. Palakpakan po natin ang Diyos. In this moment, itaas mo mga kamay mo. Manalangin ka. Tumulog ka sa pagmamahal. Give you time to pray to God and give you time to worship the Lord. Yes, Lord Jesus. Receive our worship. Yes, Lord Jesus. You heard our prayers, Lord. And right now, you will touch everyone's right now. Panginoon, narito kami sa oras na ito. At natanggap namin ang iyong sabi mo. Natanggap namin ang mga salita mo na magbibigay buhay sa atin. Na magbibigay ng pag-asa. Na magbibigay ng katatagan. From now on, Lord, binasa mo ang mindset na meron tayo. Pinakita mo ng pag-asa ang pagwawasto mo sa buhay namin. At this moment, Lord, in the name of Jesus, that you open heaven for us, that you pour out your spirit, that you fill us by your presence, by your power, and your thousands of angels are rejoicing with us right now, Lord. Na sa aming pagsunod ng aming mga buhay, ay lubos kami ng papasalamat sa lahat ng pagwawasto mo sa amin. Sa lahat ng pagtutuwid mo, sa lahat ng pasasakit na sa ilang naman, sa lahat ng real ng Panginoon, sa lahat ng katotohanan na receive namin mula sa iyo, lahat ng Panginoon
Sabayin mo ang ating Diyos. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Sa bawat anak ng luha, sa aking kahinaan,
worship you, Lord Jesus. We offer our life to you, Lord. We seek your presence. And when everyone lumapit ka sa Diyos, huwag mong pigilan ang sarili mo. Huwag mong pigilan ang banal na spirito mong pigilan sa buhay mo. It's time to come to Jesus. Holy Spirit, move out. Come to Jesus, everyone. Would you come and move upon this place? Yes, Lord Jesus. All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. You are here to open your heaven in the name of Jesus. Come on, everyone. We're ready to welcome the presence of Jesus in your life. Open your hearts. Maging buhay sa Panginoon. Magpakapos mo
Yes, Lord Jesus. Continue to worship the Lord in spirit. Continue to glorious the Lord. Oh, Rabba Shakira,
yourself. Yes, Lord. Father in heaven, in the name of Jesus, thank you so much for your presence and for your undying love. For every words and voices namin narinig sa oras na ito. Thank you so much, Lord, for corrections. Thank you so much, Lord, dahil naging sapat ang pag-ibig mo sa buhay namin, Lord. At this moment, patuloy namin pinapapasalamat ng lahat ng mensaheng pinarating mo sa pamumuhay. Kami, simula ngayon, ay tatayo sa may pananampalataya, may pagkatakot at pag-alala sa iyong harapan. Mas paiirali namin, Panginoon, ang aming pananampalataya sa bawat pag-uwasto mo sa aming mga buhay. Mas lalo paiirali namin, Panginoon, ang pagtitiwala sa iyo, ang pagdepende sa iyo, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Because, Lord, you are the God whom we are serving. Hindi ang tao, hindi ang bagay, kundi ikaw, Panginoon. Kaya this moment, Lord, as we end this service, Lord, bless the hearts of these people. Bless their hearts, their minds, their spirit and soul. Right now, Lord, we also pray for the giving of our offering and tithes, for the giving of tithes and offering, O God, na may offer namin ang lahat ng ito sa iyo, na may pananampalataya, na may pag-ibig, Panginoon. And Lord, I pray whatever the desires in their hearts will be fulfilled in the name of Jesus according to your will, Lord. Help them, Lord, na patuloy pang ma-strengthen sa iyong harapan at lumakad na may pananampalataya, O Diyos. Whatever the works of the enemy in our life, ay tuloy mong winakasan sa oras na ito in the name of Jesus. And right now, we continue to allow the Holy Spirit to move in this place. Thank you so much, Lord. To you be all the glory, to you be all the praise and worship and adoration. In the mighty name of Jesus Christ, everybody say,